Singles. Puro singles. Okay. Alam ko magkakapit kayo, kala ko. Anyway, so kanina nakaupo ako ron. Pakiramdam ko para akong participant. Magandang manariwa yung aking, yung ating pinanggalingan, no? Parang may natatawa ditong isa. Anyway, sabi nga ni Brother Ron, no? 25 years na kami sa Couples for Christ, no? Kaya nga sabi ko kanina, nung nakaupo kami dyan, parang ang sarap ng pakiramdam pag ikaw binakaupo rin, no? Wala ka pa masyadong iniisip. Masarap pala dito dahil para ka na nagtatalumpati sa Senado. Your Honor, no? Anyway. So, nandito po ako, no? Para sa talk number 7. Kanina, kinamusta kayo ni Brother Ron. Allow me naman na kamustahin naman kayo. Brad, kamusta ka Brad? Nung pinray over ka ni sino ba nag-pray over sa'yo? Okay. Okay naman. Sino ba naiyak sa inyong dalawa? Ikaw o siya? Hindi ka naiyak. Okay. Sige po, yung mga magaganda natin kamusta po yung experience yung last week? Okay po. Hindi nyo po mapaliwanag, okay. Parang si Diskaya lang, no? Okay. Sige. Yung iba, alam ko, medyo ganun din yung nararamdaman, no? Parang wala lang, no? Huwag kayong mag-alala. Kasi ngayong gabi, binigyan kayo ng papel, no? Tsaka ng ballpen. Yan. Meron na po ba kayo papel tsaka ballpen? O ngayon po yung exam. Ngayon po. Sige. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Growing in spirit. Pag sinabi po natin kasing growing in spirit, yung pinaka-Bible verse na ating pinag-usahan, inilaga yung ating Bible verse. Sabi po sa Galatians 5:25, no? Okay. Yan. Sabi, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. So, yan po yung dapat nating pakatandaan ngayon, no? Last week, pero hindi naman natin ibig sabihin nung natanggap natin yung Espiritu Santo nung tayo pinray over last week. Hindi naman ibig sabihin doon na doon lang natin na-encounter, no? Kaya siguro yung iba hindi masyadong naramdaman. Kasi medyo baka masyado nang lumalim yung pagkakahimbing o yung pagkakatahimik ng Espiritu Santo sa ating kalooban. So ang ginawa lang natin last week nung pinray over kayo ng iyong mga DGL is para buhayin, no? Para buhayin yung isang natatanging regalo ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya nga, if we live in the Spirit, isabuhay natin yung Espiritu Santo. So, itong talk na ito po, hatiin natin sa dalawa. No? Yung part 1, meron po akong i-discuss yung tinatawag nating the hub, no? The hub of our life. At yung pangalawa po, allow us to introduce to you yung po nga community ng Couples for Christ. No? So, pagsabi nga po natin, the hub of our life. Okay, no? Sa Tagalog, bulong ng palad. No? Siguro yung mga kasing edad ko, nung maliit ako, inabot nila yung bulong ng palad. No? Si Ron, tumatawa, tingin ko, inabot ni Ron. Anyway, so yung pong papel na binigay sa atin, pakilabasan po yung papel. Yan. Yan, papel. Sige po. Pakilabasan po natin. So, pwede po bang mag-request na gumawa po kayo ng bilog na medyo malaki? Bilog na medyo malaki. Okay. Okay. Medyo malaking bilog. Yan. Medyo malaki. Okay lang. Kaya. Yan. Okay. Thank you. Brad, ano pangalan mo, Brad? William. Thank you, William. Uy, may kaliwete pa. Oh. Sige. O, yan. Galing ni Brad, oh. Bilog na bilog, Okay. So, bilog na bilog po yan. O, yan. Sige. Hindi naman actually kailangan bilog na bilog, oh. Kasi kung bilog na bilog, parang naka-engineer nun.
So malamang nasa DPWH kayo. Sige, okay lang yung ganyan. Okay, sige. So, yung pong bilog na yan, lagyan naman natin ng medyo maliit na bilog sa gitna. Yan. Okay, yan. Okay. Maliit na bilog sa gitna. Okay. Tapos, yung bilog sa gitna, nandiyan na yan, yung bilog sa malaki, lagyan natin isang maliit na bilog doon sa yung katabi ng malaking bilog. Iyan, naintindihan ni Brad. Yan. Huwag mo masyadong idikit, Brad. Yan. Okay. So, okay na po kayo? Okay na po? Okay na? Teka, tignan mo muna. Okay na po yan. Yan. Ano po ito? Yan, ganyan, yan. Okay. Medyo maliit ang dapat anyway, okay na po yan. Okay na po yan. Ito, sino to? Isang bilog na to. Kapitbahay. Okay. Uy, kayo, ano to? Okay, dalawang kapitbahay. Anyway, okay na po yan. Okay na po yan. Okay na po yan. Ito maliit na bilog. Lagyan niyo po ng pangalan. Jesus, okay. Kung gusto niyo, Christ. Lagyan niyo ng pangalan. Yan. Yan. Ikaw, sis, wala. Ay, hindi kala ko participant ka na. By the way, pakilala ko po sa inyo yung misis ko. Hindi kami masyadong naging matagal na mag-girlfriend. 1 week lang. Kasi parang medyo huli na kami sa biyahe noon. Pinapura ko na. Okay. So yun, Christ, no? Christ yung pinaka-sentro. Ngayon, yung ano pong yan, yung bilog na yan, lagyan nyo po ng guhit. Yan, spoke yan, tama, spoke yan. Yan. Mga 5 lang, 5 spoke lang, Brad, 5 spoke yan, 5. Yan, 5. Okay. Yan. So, ganyan yung naging itsura niya, no? Yung una, ganyan lang naging itsura, yung outer rim yan, no? And then, naging pangalawa is yung, ayan, nagkaroon na yun sa gitna. So yung gitna, yun yung tinatawag nating si Jesus, o kaya si Christ, okay? So balik tayo doon, yan. Okay na po, nilagay niyo na po ng guhit na 5. Yan, galing ni ano, galing ni Sarah. Galing ni Sarah. Ano pilitin mo? Diskaya? Hindi naman. Karte. Hindi na pala. Okay. So, yung outer rim po, yan, yung outer rim, this is a part of the wheel that makes the road, no? So, alam naman natin, particular naman tayo sa gulong. Yung gulong, yung pinaka-outer na yun yung tumatama doon sa every time na ginagamit yung sasakyan, siya yung tumatama doon sa kalsada. Yung kalsada, asfalto man yan, simento man yan, lupa man yan. So, iba't ibang klase. Malalim, may lubak, may tubig. So, ibig sabihin, mapuputikan. Yun yung nangyayari sa buhay natin. No? Yun yung mga dinadaanan ng outer rim na yun. So, since last week, sabi nga natin, binuhay natin muli yung ating yung natatago na Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya ako pinag-drawing yung spoke. Yung spoke kasi yung hub, yung pinakagitna na nagre-represent naman sa ating Panginoong Kristo, at yung spoke, yan, dapat ganito na yung itsura niya. Ganito po ba yung drawing nyo? Ganito po. Ay, mali kayo, sis. Sige, balik na lang po kayo sa susunod na CNP. So, ganyan po dapat yung magiging itsura niya. So ngayon po, yung pagkakakonekta nung rim dun sa hub, kinokonekta siya ng mga spoke, no? So, paano ba gugulong yan? Gugulong yan sa pamamagitan ng kung isang sasakyan siya, pagka tinapakan mo yung cylinder, tatakbo yung sasakyan mo.
Pero in this point, ito po papatakuin naman nung Espiritu Santo. Okay. So dapat ganyan na siya. Yan, ganyan. So yung mga spoke po, nire-represent yan. Una, yung prayer. Pangalawa, yung witnessing. Yung the word o yung study. Fellowship. And then yung sacrament. No? So 5. 5 yung bagay na nagko-connect sa ating Panginoon doon sa pang-araw-araw natin pong buhay. So maliwanag po? Okay. So paliwanag ko po kung ano po yung naging connection nitong 5 to doon sa ating buhay. Pag sinabi po natin prayer, of course, alam ko, nagdadasal naman tayo, di ba? Pero dito sa amin, sa community ng Couples for Christ, mas bibigyan pa ng linaw, no? Siguro bibigyan lang ng konting ayos kung paano tayo manalangin sa ating Panginoon. Hindi masama yung araw-araw tayo nanalangin nung itinuro sa ating panalangin. Pero this time siguro, baka narinig niyo na po yung Acts, no? Narinig niyo na po ba yung Acts? Yung Acts stands for adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Pwede rin po bali-balik yan, pwede naman tax, iba-iba po, no? So basta yung concept po ng panalangin natin, dapat doon po umiikot. So pag sinabi natin Acts, adoration, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, pinupuri ka namin Panginoon, pinasasalamatan ka namin, and then yung thanksgiving, yung adoration pala is pinupuri ka namin Panginoon, pinasasalamatan ka namin Panginoon, dinadakila ka namin Panginoon. And then yung thanksgiving, Lord, maraming pong salamat sa lahat ng biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin, especially sa aming mag-asawa, sa aming buhay, Panginoon. And then, contrition, so dito na, no? Siyempre, pag humihingi ka, at alam mo, katulad ng ginawa natin kanina, dumadating ka naman doon sa punto na humihingi ka naman ng kapatawaran, no? Siyempre, nahihiya ka naman humingi nang hindi ka naman nagsisisi doon sa mga kasalanan na nagawa mo. And then after that, supplication. Di ba? Supplication, dito naman, tinataas mo naman kung ano yung mga kahilingan mo sa ating Panginoon. So yun po yung tinatawag natin. Una, yung prayer. And then, yung susunod po, is yung the word o yung study. Pag sinabi po natin the word, ibig sabihin po, ito yung ating pinaka-basic na source ng ating pananampalataya na pinagmumulan ng lahat ng ating mga nakalalaman, nakalagay yan po, nakasulat po yan sa Biblia, no? Yan po yung dapat at this point, after this susunod na mga araw, nag-start na po tayong maging part ng buhay natin yung pagbabasa ng Bible. Alam niyo po, sino po rito yung may Bible sa bahay? Yung wala pong Bible sa bahay, taas po ang kamay. Yung walang Bible. Sabi po, yung Bible, basic instruction before leaving earth. Yan daw po yung sinasabi. Nang ibig sabihin ng Bible. Pag tinagalog mo yung Bible, ano ibig sabihin? Bible. Bible, di ba? Ibig sabihin po nun, Bible. Bibili ka ng Bible. Para meron kang magamit, no? Bibili ka. Okay, ha? Bible. Ha? Bible. Okay. So yun po, no? Dito, aside from reading the Bible, no? Meron pa rin po tayo po pwedeng magamit na ibang mga babasahin. Na dito sa community ng Couples for Christ, marami po kami mga references, no? Especially ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, konting browse mo lang sa iyong cellphone, dumalabas na lahat, no? Mga Bible verse, mga reflections, no? Araw-araw. Paggising mo, yun ang agad na makikita mo. Ano ba yung Bible reading for the day? Ano ba yung reflection? Ano ba yung message ang ating Panginoon sa iyo? At kung sino-sino mga santo
yung kung ano yung nais nilang bigay na mensahe for that particular day. Next is study. Pag sinabi natin study, dapat isabuhay natin. Isabuhay natin kung ano yung nilalaman o yung aral na binibigay ng ating ng Biblia bilang basehan ng ating pananampalataya. And of course, pangatlo is yung sacrament, no? Tayo, mga Katoliko, meron tayong tayo ay mapalad dahil merong mga sakramento na nakapaloob sa ating pagiging Kristiyano. Of course, yung iba rito, natanggap na natin, no? Baka yung iba, baka hindi natin po pwedeng tanggapin. So, una, of course, nung pinanganak tayo, siguro after bago ka mag 1 year, nabinyagan ka na, no? So, yung pagbibinyag sa atin, that is the way na kung saan nabura yung ating kasalanang mana. Yun ang tawag doon is yung kasalanang mana. Nung mawala yun, nung tayo bininyagan, hindi nagtuloy-tuloy na po yung ating mamumuhay bilang isang Kristyano. Although maliit pa tayo noon. And then, the second one is yung yung first communion, di ba? Yun yung time na tinanggap mo na yung ating Panginoon, no? Pero before that, siyempre, bago mo tinanggap yung katawan at dugo ng ating Panginoon, meron ka munang confirmation, di ba? Okay, di ba? Ayun. So, alam niyo, kaya ako sinabi yung misis ko para may nagpo-code sa akin, no? No? So, mamaya, mag-share po siya, no? Di ba, Sarah? No? So, yun po yung nangyari. At yung iba pa po is yung pagka medyo may edad na at nagkakasakit, tumatawag po tayo ng pare. Ang tawag natin doon is yung anointing of the sick. Okay? Kasal. Yung kasal pa, of course, no? Nauna na naman yung anointing of the sick. Hindi ko pa pala yung isa palang kaligayahan na kung pwede mangyari is yung tayo ay tumanggap ng sakramento ng kasal. Yan, no? Which is, alam ko, lahat tayo dito dapat dumaan, no? Especially ito sa mga couples and dumaan sa kasal. And then, yung isa na hindi natin po pwedeng matanggap is yung holy orders, no? Ito ay naka-reserve lang para sa mga magpapare. Pero hindi pa huli lahat, no? Meron tayong tatlo na pwedeng pang magpare, no? May dalawa na po pwedeng magmadre. So yung sakramento ng the holy orders is yung pwede yung makamit, no? Kung hindi pa kayo mag-aasawa sa kanila. Okay. Next is yung witnessing. Tayo, kung nasa community tayo ng Couples for Christ, makikita naman natin kung paano tayo lumago bilang miyembro ng community ng Couples for Christ. Habang patuloy po kayong umaatin ng mga teachings natin dito, nadidevelop yung inyong kagustuhan, no? Na makapag-serve, makapagsilbi sa community ng Couples for Christ. Hindi lang sa Couples for Christ, no? Bilang team head, bilang music mate, hindi po, pwede po kayong mag-serve sa ating simbahan. Bilang lay minister, bilang member ng choir, no? Of course, alam po, merong yung 2980 dito galing. So, baka gusto nyo maging parte ng 2980, pwede kayong, kung nakikita nyo yung pwede yung gawing serbisyo sa ating community, pwede nyo pong gawin yun. And then yung ibang service, kung mag-serve ka sa simbahan, bilang lay minister, bilang manggagawa ng ating simbahan. And of course, yung medyo paborito namin lahat is yung fellowship. Yan. No? Ano ba yung nangyayari pag fellowship? Of course, maliban sa merong kainan, ayan din yung time na kung saan nagkakaroon tayo nung sharing, no? Nung sharing yung mga experiences. Baka yung problema ni sis, katulad din ng problema ng isang sister natin. So, pwede niyang may share kung ano yung po pwedeng naging solusyon doon sa kanyang problema na yon. So, same with the other
with the other member. Okay? Sabi po, dito sa CLP na pinagdaanan natin, your commitment to Christ, the infilling of the Holy Spirit, through the pray over, all these are just the beginning of a new life. No? Para lang ulit tayo nag-uumpisa. Tawag nga namin sa inyo ngayon is babies in Christ. Pero, yan pong binigay ng Panginoon sa inyo na bagong na spirit na yan, dapat yan mapangalagaan, dapat yan lumago. Mapangalagaan, lumago, sa pamamagitan ng mga tools na nakita natin na i-discuss ko kanina. Ano-ano nga uli yun? Prayer, fellowship, witnessing, sacrament, and the word or yung study. Okay? Nakikinig pala kayo, no? Okay. Kaya sinabi ko na itong mga tools na to na pinoprovide sa atin ng ating Panginoon, kailangan pa natin ma-encourage, no? Especially dito sa community ng Couples for Christ. Dahil yung makakasama nyo dito is yung mga minded believers, no? Kami, mga minded believers dahil medyo matagal na kami sa community ng Couples for Christ. Okay. So, Brad, meron tayong video. So, yun po yung part 1, yung The Hub of Our Life. Pakikita lang po kami video ni Brad. Okay, sige panoorin po natin. Pampagising. Yeah. It started from the heart. With a hand reaching out to another, taking a step towards a brighter future. A community seeking to take action. A community responding to the call of love. We may come from a home in a remote barrio or a mansion by the sea, or in the depths of a busy city. A convergence of all generations, working together as a family, united in making a difference, joined together with one common goal: to proclaim life. By building families, by protecting marriages, by helping those in need, by teaching the young, by protecting the innocent, by showing the way to those who are lost, by looking after the welfare of man's body and environment, by turning the soldiers of men into warriors for God, setting the world afire. We are ordinary people
called to be part of an extraordinary mission. Believing in the power of family and community. Transforming hearts, empowering people through service. We are Couples for Christ. Okay. Thank you po. Thank you. So, yun po yung aming community, no? Community ng Couples for Christ. So, gusto ko lang pong ipakilala sa inyo, ano ba itong napasukan nyo, no? Ano ba itong pinagkaabalahan nyo for the past 7 weeks, 7 Saturdays, no? Ano ba yung almost 2 hours kayong naririto, no? Of course, hindi naman kayo umuwi na hindi nag-merienda. May merienda, di ba? Okay. So, Couples for Christ. Ang Couples for Christ po is a private international association of the faithful of pontifical right. No? Ano po ba yung pontifical right? Yung pontifical right po, ito, pag sinabi na pontifical right, ito po yung may basbas ng ating Pope, ng ating Santo Papa na galing po sa Roma. No? It is a Catholic movement intended for the renewal and strengthening of Christian family. Ito po yung gusto naming ibigay sa bawat isang mag-asawa kung paano nila palalabuin, patitibayin ang kanilang una, yung kanilang pagsasama at yung kanilang mga pamilya. Couples for Christ present po sa almost 120 countries worldwide. Kayo po, kung nagsiCLP po tayo ngayon, malamang meron po tayong kasabay ng mga nag-umatid ng nangyayaring Christian Life Program sa iba't ibang bansa. Dito lang po sa Pilipinas, sa Metro Manila, there are almost mga more than 500 Christian Life Program na nangyayari. Yung iba po, natapos na ng mga 2 weeks ago, at meron pa pong mga umpisa naman pagpasok ng October. So, ganun po ka-massive, rapid ang ginagawa ng Couples for Christ. Couples for Christ have committed themselves, no? Tinukumit po namin yung aming mga sarili para sa ating Panginoon. And to the one another that they may grow in maturity as men and women of God and fulfill their primary vocation of raising families grounded in Christian values in the service and love of God. Ang Couples for Christ po may vision, no? Ano po ba yung vision ng Couples for Christ? Sabay nga po natin basahin. CFC vision, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. So yung palang ang vision namin eh. Renewing the face of the earth, no? Hindi lang renewing the face of the Philippines. Hindi lang renewing the face of Asia, of Europe. Hindi. Buong mundo. Yun po, ganun po kalaki yung hamon sa atin. Magagawa ba natin to? Magagawa natin to. Sabi po kasi, move by the Holy Spirit. No? Alam po naman natin na pag Holy Spirit ang gumawa o tumrabaho, wala pong imposible. One with the Catholic Church, ito pa, no? Napakalaki ng Catholic Church, no? Ito po kalat din sa buong mundo. Ang Couples for Christ po hindi po tayo kaiba